Ito atin pong tatalakayin yung pong tanong ng kapatid na Terry Barry. Ayan mga kapatid. Nag-send siya ng kanyang question last week na ang tanong niya, ang Seventh-day Adventist ba ay Kristiyano din ba ang tawag o Sabadista? Mga kapatid, magandang tanong din ito dahil ang mga tao na nakakakilala sa atin, even when I was young, yan, napakaganda pakinggan natin na, ano? Yung salitang when I was young. No, ako'y bata pa, lalo na bata pa sa pananampalataya, bagong kaanib sa Seventh-day Adventist, ay kilala na talaga ang tawag na Sabadista, mga kapatid, sa mga Seventh-day Adventist. At talagang mas alam nila ang tawag na Sabadista kaysa Seventh-day Adventist. Even nung ako ay napunta sa Manila o sa mga lugar na akin pong nabisitahan, pagka tinanong mo saan po dito ang bahay-sambahan o yung church building ng Seventh-day Adventist, nasa isip nila, ano ba yung Seventh-day Adventist? No? Hindi nila alam. Pero pagka sabihin mo, yung tinatawag na Sabadista, aba, ang sabihin, ay oo, nandyan sa unahan, kakanan ka, pagdating sa kanan, kakaliwa, kanang kaliwa, yan. Yun na, yung mga ganun mga kapatid. Alam nila, yung tawag na Sabadista. Kaya yung tanong ni Brother Terry Barry, ang Seventh-day Adventist pa yung SDA ay Kristiyano din ba ang tawag o Sabadista? Dahil malimit nga naman na itinawag sa atin Sabadista, mga kapatid. Kung atin pong aalamin mga kapatid, kung i-trace natin, hindi naman uso yan nung araw, yung salitang Sabadista. At yung salitang Sabadista, uso lang yan dito sa Pilipinas. Hindi naman uso yan natin sa ibang bansa, no? Lalo na sa mga English-speaking people o sa mga kapatiran natin doon o ibang mga salita. Hindi uso yung Sabadista ang tawag sa grupo ng mga mananampalatayang Seventh-day Adventist, mga minamahal na mga kapatid, no? At ang tawag talaga sa kanila, mga Seventh-day Adventist o kaya mga Adventist, mga kapatid. Pero dito sa Pilipinas, lalo na sa mga Pinoy, yung mga nagbansag sa atin na lalo na sa mga ibang samahan, yung mga Sabadista. Because we are keeping the Sabbath day, mga kapatid. That's why we are called Sabadista, mga kapatid. Pero kung atin pong aalamin sa iba't ibang mga dictionary, ay hindi binanggit dyan na the Seventh-day Adventist also called Sabadista. Walang ganon, mga kapatid. No? Walang ganon. Pero sikat yan dito sa Pilipinas pagka i-refer nila yung kanilang pag-uusap sa mga Seventh-day Adventist, ang tawag nila Sabadista, mga kapatid. Pero, ang Seventh-day Adventist ba, Kristiyano din ba kung may tuturing, mga kapatid? O Sabadista? Dahil alam naman natin mga kapatid, yung pong mga tao sa Biblia ay talagang Sabbath keeper, mga kapatid. Alam naman natin yan. Even sa time ng Old Testament, sa time ng New Testament, ay mga Sabbath keeper po yung mga tao roon. At hindi sila tinawag na mga Sabadista. Walang talata na nagsabi na, the Sabadista people, wala tinan, di ba? Walang ganon. At ang tawag sa kanila, mga, of course, Sabbath keeper, dahil nangingilin ng Sabbath, mga kapatid. Pero sa Seventh-day Adventist, mga kapatid, chinek ko even sa Encyclopedia Britannica, ang sabi nila rito, mga kapatid, Adventist member of any group of Protestant Christian churches, mga kapatid, that trace the religion to the United States in the 19th century and that are distinguished by their emphasis of the belief that personal, visible return of Christ in glory. So binanggit dito, yung mga Seventh-day Adventist, hindi siya tinawag, mga kapatid, na Sabadista. Yung mga Adventist o Seventh-day Adventist people, ang tawag din sa kanila, group of Protestant Christian. Mga kapatid, isang grupo na Protestanteng Kristiyano. So, kung ang tanong ay, may tuturing ba o tawag din ba sa mga Sabadista o sa SDA ay Kristiyano o Sabadista? Of course, we discourage doon sa mga viewers natin, we're discouraged to call us Sabadista. Mga kapatid, tawagin niyo po kami sa aming identity o sa aming pangalan na Seventh-day Adventist, mga kapatid, no? Dahil yun talaga ang pangalan, no? At yung identity ng aming grupo, yung aming samahan, na bakit tinawag na Seventh-day Adventist, liwanagin natin, yung salitang Seventh Day
ay hango po yan sa Genesis chapter 2, verses 2 to 3, na kung saan ay ang Diyos mismo ang unang nagpahinga at nagbasbas at nangili ng araw ng Sabbath, mga minamahal na mga kapatid. Kaya ang mga Seventh-day Adventist, kaya Seventh Day because we are keeping the Seventh-day Sabbath. Tandaan niyo po yan. We are keeping the Seventh-day Sabbath dahil sa loob ng 7 araw, hindi po araw-araw ay banal. Hindi rin araw-araw ay Sabbath, sapagkat ang unang araw hanggang sa ika-6 na araw, ito po ay pangkaraniwan o ordinary days ang tawag. But the 7th day of the week ay yan po, mga kapatid, ay banal sa Diyos. Ang Diyos mismo ang, mga kapatid, ang nag-bless niyan, ang nag-sanctify niyan, mga minamahal na mga kapatid. So, 7th day. How about Adventist? No, galing po yan sa root word, mga kapatid, na Advent. No? Advent, mga kapatid. Yan po ay grupo ng mga taong naghihintay, no, sa ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. That's why, habang kami nangingili ng araw ng Sabbath, hinihintay namin ang aming mahal na Panginoong Jesus na very soon ay darating siya. Meron pa nga ako naalala na nagsabi na, ano ba to? Yung banat ng mga dating daan sa atin na tayo daw ay nangingili ng ikapitong pagkabanat nila sa atin na naghihintay tayo sa ikapitong araw, kaya yun ang tawag nila sa atin. No? Waiting the 7th day. Hindi ho. Habang hinihintay namin si Kristo, while we are waiting for the soon return of Jesus Christ, thank you, Tita, ay nangingiling kami ng Sabat, hindi naghihintay kami sa ikapitong araw. Ang sabi nila, paano pag hindi darating si Kristo sa ikapitong araw? No, that is a very wrong interpretation of our identity and the name of our church, mga kapatid. Bakit? Sapagkat hindi yan ang tamang interpretation. Kaya nga, sabi ko sa kanya, nung binanatan tayo ng ganyan, bakit hindi ka magtanong with an open mind? Ba't hindi ka magtatanong na may bukas na kaisipan? Di ba ka? Para hindi naman puro na lang paninira ang ginagawa, mga kapatid. Di ba? So, ulitin natin, yung salitang Sabadista, yan po ay bansag po tawag sa mga Seventh-day Adventist dahil nangingilin po ng Sabbath, na araw ng Sabado. Ito'y ikapitong araw. By the way, I would like to thank again doon po sa nagbigay sa akin ng New Testament translation o version na Sabado talaga ang salin. Ito po'y pinagkaloob sa akin. Salamat po ni Ate Jude Bautista from Puerto Princesa, Palawan. So, yun po ang tawag. Pero mas maiging huwag nyo kami tawagin Sabadista, kundi tawagin nyo kaming Seventh-day Adventist. Ngayon, doon po sa salitang Kristiyano, pwede mo tawagin Kristiyano ang mga Seventh-day Adventist? Of course. Mga kapatid, that's why, if you visit our official website sa adventist.org, mga kapatid, at if you want to know more about Seventh-day Adventist, no, paano yung kanilang doktrina, yung kanilang aral, search nyo po. Isa sa mga description na pinakita dyan, mga kapatid, para lubusan yung makilala ang mga Seventh-day Adventist. Ang sabi dito sa title, para malaman nyo, why you should get to know Seventh-day Adventists. No? Yun ang title, mga kapatid. Ang sabi rito, Seventh-day Adventists are a global family of Christians who hold the Bible as the ultimate authority. There are, however, a few distinguishing characteristics that set them apart from any other Christian denomination. Although, marami po ang nag-claim na they are Christians, almost, mga kapatid, lahat ng nag-aangking Kristiyano ay talagang ang kanilaan niyang faith and belief ay mapapasa sa Biblia, mga kapatid. Ngayon, sa Seventh-day Adventist, we have at least few, mga kapatid, na characteristics na ma-distinguish ninyo na nag-set apart from other Christian denomination. Like for example, Sabbath keeping, mga kapatid, na paraan ay iba yan sa ibang samahan. Kaya nga, mapapansin niyo ngayon, even today, ay maraming pagtutuligsa sa mga Seventh-day Adventist dahil bakit daw nangingilin pa ng Sabat, bakit pa ito ay itinuturo nila na ito naman daw ay lipas na.
sinira ni Kristo, winala ni Kristo, ipinako sa cross. But after all, kung inyo makikita mga kapatid, if we examine the whole Bible, even those scholars who are Protestant and not Protestant, ay pinakikita na the Ten Commandments still binding in the time of Christian or in the Christian era. Bakit? Sapagkat kung inyo makikita, tama naman yung kanilang sinasabi. Pero hate nila yung pong fourth commandment. Hate nila. Galit na galit sila dyan. Yung kanilang pinagdidiinan, galit na galit sila mga kapatid. Pero yan po ay nakikita natin one of the most important commandment mga kapatid. Because nagpapakilala yan na ang Diyos ay creator. No, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, dito pinakikita ko lang po sa inyo, mga minamahal na mga kapatid, na we introduce ourselves as a global family of Christians. Okay? Kami po ay mga Kristiyano din, mga minamahal na mga kapatid. Ayan, nakakauhaw. Mga Kristiyano din. At meron nga akong tinalakay dyan mga kapatid na paksa, na sino ang tunay na Kristiyano? Anong grupo ang tunay na Kristiyano? Abay, bakit? Dahil marami po nag-aangkay ng mga Kristiyano, pero sa kanila pong doktrina, sa kanilang mga pamantayan, hindi pumasa. No? Mayroon nga debate na tinanong, ano ho ba ang ibig sabihin ng Kristiyano? Ang sagot tagasunod ni Kristo. O di ba yung mga tagasunod ni Kristo sa Biblia, even sa Bagong Tipan, ay mga tinatawag natin mga kapatid na mga Kristiyano at nangingili ng Sabat mga kapatid. Di ba? Yun yung mga Kristiyano doon. At ang mga alagad ay unang tinawag na Kristiyano sa Antioquia. Sa Gawa, Kapitulo 11, versikulo 26. No, halimbawa, doon sa ating mababasa ay ganito. At nang siya ay kanyang masumpungan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari na sa buong isang taon, sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao. At ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Okay? Kaya if we go back to the Greek text, mga kapatid, ang sabi doon sa last part, mga minamahal, te proton and Antioquia was Mathitas Christianos. Ayan. Napansin nyo ba na yung Mathitas at Christianos magkasunod? Dahil yung alagad, ang Greek word ng disciple ay Mathitas. Mga kapatid, Mathitas, na ibig sabihin ay student, follower, mga kapatid. At yung Kristiyano ay nangangahulugan ding tagasunod ni Kristo o a follower of Christ, mga kapatid. So, can we consider the Seventh-day Adventist people na tawagin natin Christian? Yes. Dahil pagdating sa mga doktrina ng Biblia, papasa ang Seventh-day Adventist. And according to my research, mga kapatid, I was a Catholic before. Mga minamahal na mga kapatid, no? I was a Catholic before. And sa akin pong pagsasaliksik, mga kapatid, talagang mas akmang tawagin ang mga Seventh-day Adventist na Christian kaysa iba. Bakit? Yung iba, madali lang naman mag-claim, mga kapatid, na sasabihin kami po ay mga born-again Christian. Di ba? May mga ganon Pagka nagpapakilala, ano po ang inyong samahan? Ako po ay born-again Christian. How could you say that you are a born-again Christian? No? Sasabihin na, because we believe Christ. No? We believe Christ as our Lord and Savior. And we are baptized, no? Mga kapatid. And ganito, so on and so forth, mga ganyan. At sasabihin nila, wala kaming mga Diyos-Diyusan, wala kaming ganito, ganyan, mga minamahal na mga kapatid. Pero, kung atin titingnan, yung mga born-again Christian na samahan, same lang naman doon sa ibang mga nag-aangkining Kristiyano na mga sekta, pero ang kaibahan lang nila, ang difference lang nila sa Catholic, wala silang Diyos-Diyusan. Bakit wala kayong Diyos-Diyusan? Sabi nila, kasi bawal po yan sa Biblia, bawal po yan sa 10 utos,
na sabi ng Diyos, huwag gagawa ng ribulto, huwag sasabayin, huwag yuyukuran yung kanilang sinasabi. Ngayon, pag sabi natin, ba't hindi kayo nangingili ng Sabat? Kasi tinapos na po yan ni Kristo. Di ba yung Sabat na ikapitong araw, nasa 10 utos? Ibig sabihin, hindi 10 utos ang moral law. 9 na lang. Ganun ba? Ganun ba nangyayari mga kapatid? Hindi ho. Kaya nga, pagka-examine natin, ang bawat sekta, hindi basta-basta na sasabihin natin na Kristiyano. Hindi ko muna nagtatawag kay Kristo, Kristiyano na. Ang Kristiyano na tunay, tandaan natin mga kapatid, ang tunay na Kristiyano, tagasunod ni Kristo. Tanong natin, yung bang Kristo na nasa Biblia, linggo ba kapag pumupunta sa sinagoga or sa church? Is it Sunday? Yun ang tanong natin mga kapatid. Linggo ba pag pumupunta sa sinagoga ang Kristo ng Biblia? No! At walang talata ng ating Panginoong Hesukristo ay pumunta sa sinagoga pag linggo. Pero pag Sabat, maraming talata. Ngayon, kung ikaw ay Kristiyano, tagasunod ni Kristo, saan ka pumupunta pag Sabat? O baka nasa palengke, baka sa mall, baka nasa sakahan, baka kung saan ka pumupunta. Tapos pag Sunday ka na pupunta sa church para mangilin. That's wrong. Why? Because ang Christ nauna na. Kapatid, di ba? Nauna na ang Kristo sa Sabado. Pagkalinggo ka pumunta, hindi kayo magpang-abot. Di ba, we believe that Christ is the head of the church. O siya yung head of the church. Hindi magpang-abot mga kapatid. That's why, mas akbang itawag sa mga Seventh-day Adventist ang Christian kaysa ibang mga samahan, mga minamahal na mga kapatid. Bakit? Ang Kristo ng Biblia, hindi kumakain ng marumi, hindi kumakain ng karumal-dumal. Ang Kristo ng Biblia, hindi linggo ang pupunta sa simbahan o sa sinagoga. Ang mga tao ngayon, linggo ang punta. Magpang-abot ba kayo? Hindi. Ang mga apostol ni Kristo, di ba? Hindi kumakain ng karumal-dumal. Ewan ko, yung mga nagpakilalang apostol ngayon, natatawa ako mga kapatid na may mga nag-aangking mga apostol ngayon, huling sugo daw. Ang dami namang huling sugo. Tapos, nag-aangkin pang sugo ni Kristo na apostol na buhay, pero pagkalakas lumantak ng marumi, ng karumal-dumal mga kapatid. Totoo ba yung Kristiyano? Hindi. Pwede ka mag-claim that you are Christian. No? Pero si Kristo ang mag-evaluate, hindi totoo. Kaya nga sa Biblia, maraming tumatawag na Panginoon, Panginoon, hindi makapasok sa langit. So they are not true Christian, mga kapatid. Sapagkat ang sawika ng Mateo 7, pakinggan ninyo mga kapatid Mateo 7:21. Ang sabi rito mga minamahal, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ayan. Ano sabi ng Biblia? Sa ibang salin, mga kapatid, sa ibang salin, hindi ang bawat tumatawag sa akin. Yun ang salin yan No, mga kapatid, halimbawa dito sa ibang salin, hindi lahat ng tumatawag o nagsasabi. So hindi pala lahat mga kapatid. No, kahit nagpi-praise the Lord po kami. Yes, nagpi-praise the Lord ka, pero ang sabi ng Panginoon, ang sabi dito, hindi makapapasok sa kaharian ng langit, kundi yun lamang gumaganap ng kalooban ng Ama. Are you doing the will of the Father? Or it is just in your mouth? Sabi ng Panginoong Sus sa Marcos 7, ang bayang ito'y ginagalang ako ng labi, pero ang puso nila layo sa akin. Why? Madali mag-praise the Lord, pero malayo sa ginagawa. Hindi ka naman sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ay, praise the Lord. May ganun ba? Ay, wala mga kapatid. Why? Dahil, ang sabi ito ng Biblia, sumunod ka sa kalooban ng Ama. Yun po ang wika rito mga kapatid. Di ba?
Sabi dito, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Verse 22, sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, ito nangangatwiran pa, Panginoon, hindi ba nagpropesya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Verse 23, at kung magagayon ipapahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng kasamaan. O, mismo ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ay ang nagsalita nito, hindi naman pala niya kilala itong mga taong ito. O, nagpi-praise the Lord ito. Madali lang naman kasi mag-praise the Lord eh. Pero doing the will of the Father, hindi yan basta-basta, mga kapatid. Kailangan patunayan mo. Patunayan mo. Sabi ni Kristo, if you love me, keep my commandments. Sabi ni Kristo. Ang sabi ni Apostol Juan, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating sundin ang kanyang mga utos. Sapagkat ang kanyang mga utos hindi mabibigat. O ganun, napakaliwanag mga minamahal na mga kapatid. Pagdating po sa pagtatanggol sa kautusan, Adventist. Pagdating po sa pagtatanggol sa Sabat o sa mga health law, Adventist mga kapatid. Kaya nga nagtaka ako dati. Sabi ko, bakit itong mga Adventist ay grabe pag makapangilin, no, mga kapatid? Ikini-question ko rin yung mga Adventist dati, mga minamahal eh. No, kini-question ko rin dati. Ba't kayo ganyan? Sabi ko sa kanila nung araw, mga minamahal na mga kapatid. No, yun ang tanong ko sa kanila. Ngayon, nung naunawaan ko ang salita ng Diyos, salamat sa Panginoon, mga kapatid. Ganun pala talaga. Dapat maging masunurin ka. Hindi ka labagista. Ay ang Kristiyano, masunurin, sumusunod sa Diyos. Maghanap kayo ngayon ng samahan na sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. Compare the teachings of the Adventist Church to the other Christian. Compare it. Baka sabihin nyo, dito kami kasi wala masyadong bawal. Tama. Sapagkat sa Biblia, mga kapatid, merong malapad na daan, merong makipot na pintuan. Merong malapad at makipot. Gusto sa malapad dahil pwede namang maglaklak ng emperador eh. No? Pwede naman pala, kahit nagpe-praise the Lord, pwede naman pala magpapausok, no? Parang dragon. Basta mag-praise the Lord lang. Is that the teaching of the Bible? Yan ang gusto nating liwanagin, mga kapatid. Bakit? Kasi maraming yung nag-aangking Kristiyano, ang lakas mag-sigarilyo eh. Pero Christian, namalingki ako. Tinanong ko yung nabilhan ko. Kasi nagsimba daw siya. Ano po ang inyong samahan? Christian po kami. Pero malakas. Ganyan pa, you're proud to say that you are Christian, and yet, umuusok yung ilong. Umuusok pa yun, mga kapatid. Nakakahiya sa Panginoon. Diba, mga kapatid? Umiinom ka ng alak, Christian ako. Diba? Kumakain ka ng karamanduman, Christian ba yan? Hindi ang Kristiyano, mga kapatid. Ang Kristiyano, walang bisyo. Ang Kristiyano, tagasunod ni Kristo. Kita niyo, mga kapatid. Kaya, pag ating evaluate, Adventist lang ang mga kapatid, ang meron pong tamang pagsunod sa ating Panginoon. Yan po ang pwede tawagin Kristiyano. Kaya kapatid na Terry Barry, doon sa iyong tanong, kapatid na Terry Barry, ang isday ba, Kristiyano din ang tawag o Sabadista? Much better na tawagin mong Seventh-day Adventist Christian kaysa tawagin mong Sabadista. Hindi naman kilala ng ibang bansa yan. Dito lang naman yan sa Pilipinas, mga kapatid, yung salitang Sabadista. Hindi yan kilala sa ibang bansa. Dito lang sa Pilipinas, mga kapatid. No? Ewan ko ba, ba't ganun? Kahit yung salitang, yung balot, kahit anong itanong nyo sa ibang bansa, balot, it's not, no, well known. Hindi known sa ibang lugar, mga kapatid. Di ba? Yun, mga kapatid. So, much better tawagin yung
Seventh-day Adventist Christian. No? Sapagkat ang Seventh-day Adventist is a global Christian family. Mga kapatid, napakaganda, no? Mga minamahal. Kaya nga yung isang babae na lumaki na sa broken family, inaapi pa ng kanyang tirahan na tiyahin, lumaki siya na masungit, masama siya dahil she never experienced the love of her family. But when she found, mga kapatid, the Adventist Church, ang sabi niya, I found my true family, mga kapatid. That's why, ang sabi niya, mga kapatid, sa mga Adventist, natagpuan ko na ang tunay na pamilya, naramdaman ko ang tunay na pagmamahal na mula sa ating Panginoon. Kaya tama yung, I just remember mga kapatid, nag-live tayo siguro 3 Sabbath ago, nung wala tayong internet, nag-live tayo sa ibabaw ng rooftop na ang key text natin ay John 13:34-35 na nagsabi, kayong mag-ibigan sa isa't isa, gaya ng pag-ibig ko sa inyo, upang makita ng mga tao na kayo'y aking mga alagad. Kita nyo mga kapatid? If we show the love of Christ to our fellow men, malalaman nila at makikita nila na tayo mga alagad ng ating Panginoon. Kaya yung testimony ng isang babae, ang sabi niya, I found a new family, a true family. Ganda mga minamahal na mga kapatid. Kaya dyan makikita natin mga kapatid ko, ang Seventh-day Adventist is the true Christian mga kapatid. Tunay na Kristiyano mga minamahal na mga kapatid. Kasi kung ang nucleus ng truth at doktrina, i-compare mo sa iba, hindi mo makikita sa Biblia. Adventist, compare mo. Kita-kita. Akmang-akma. That's why ang sabi ni Kristo, if any man will do his will, he shall know of the doctrine, whether it be of God or whether I speak of myself. So, mababase yan sa doktrina. Kung ito ba'y galing sa Biblia o hindi, mga minamahal na mga kapatid. Okay? Diyan po ang